Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Eduardo, 25 anyos at tubong Samar. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa mga manananggal, aswang, engkantado, engkantada, duwende, o kung ano-ano pa. Pero sana po'y paniwalaan po ninyo itong kwentong aking ilalahad na personal kong karanasan noong ako'y nasa 20 anyos pa lamang. Aking karanasan ng marating ko ang isang lugar na tinatawag nilang Biringan. Palibhasa ay may itsura ko, matangkad, mahilig mag-basketball at magaling makitungo sa mga babae, ay mabilis ko lamang napapalambot ang mga puso ng mga kababaihang narito sa aming barangay. Minor de edad pa lamang ako'y kilala na nila ako bilang mapaglaro at isang lalaking hindi nakukontento. Hindi kasi ako naniniwala sa pag-ibig at sa tingin ko'y iyon ang nababasa na lamang sa libro at mga napapanood na lamang sa mga telebisyon. Pero sa tunay na buhay, malabo na yun ngayon dahil ginagawang laro na lamang ang pag-ibig. Hindi siniseryoso at ginagawa na lamang para makiuso. Ngunit ang mga pananaw kong yon ay nabago magmula nang makilala ko si Leonora. Bagong lipat lamang siya at ang kanyang pamilya sa aming barangay. Hindi ko lubos akalain na sa isang tinginan lamang ay mabibighani ako sa kagandahan niya at nanaisin kong magtino na para lamang makasama ang babaeng iyon. Madalas manood ng liga si Leonora at ang kanyang ate na si Soraya. Sa tuwing malalaman ko na nandyan siya at nanonood sa aming laban, ay madalas akong nagpapasikat. Talagang ginagalingan ko sa bawat laro para magpa-impress sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga pagpapakit ko sa kanya, ay madalas niya akong hindi pinapansin at sinusungitan. Napapangiti na lamang ako sa tuwing ganoon siya dahil halata ko namang nagpapakipot kahit na ibang sinasabi ng kanyang mga mata. Diyos ko, nakakatakot naman. Paanong nangyaring napas lang ang mga alaga mong manok? Narinig kong takang tanong ni Aling Melba kay Mang Melchor. Katatapos ko lamang maglaro galing sa liga at pauwi na ako ngayon sa bahay namin. Kasamang mga kaibigan ko para ipagdiwang ang aming pagkapanalo sa laro. Hindi pa man kami nakakalayo sa basketball court ay natigilan kaming magkakaibigan matapos marinig ang usapan ni na Aling Melba. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko din alam kung tao ba ang pumaslang sa mga alaga kong hayop kasi masyadong brutal ang pagkakawala sa kanila. Tugon ni Mang Melchor. Nagkatinginan kami ng katabi kong si Kiko. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Melchor? Hindi ko na nakayanan ng mga tanong na pumapasok sa aking isipan. Napatingin sa amin si Aling Melba at Mang Melchor. Kita ko naman ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mang Melchor kung sasagutin ba niya ang mga tanong ko o hindi. Tingin ko kasi sa tindi ng tinamo ng mga alaga ko ay may aswang na gumagala rito. Tugon ni Mang Melchor. Nangunot ang noo ko. Gusto kong matawa sa sinagot ni Mang Melchor. Kung kanina'y kuryoso pa ako kung sino ang hinala nilang pumaslang sa mga alaga nilang mga hayop, ay gusto ko na lamang matawa. Paano ba naman kasi, sino maniniwala kung ibabalita niyang mga aswang ang pumatay sa mga alaga niyang hayop? Bukod sa napaka-imposible niyon, ay hindi rin naman totoo ang mga aswang. Lumipas ang mga araw, at hindi na lamang ang mga hayop ni Mang Melchor ang napapabalitang pinapatay ng kung sino man. Pare-pareho ang kwento ng mga kapitbahay namin. May mga alagang hayop din sila at palagi nilang sinasabi na ang pumapatay raw sa mga alagang hayop ay ang mga aswang. Napapailing na lamang ako sa mga pinagsasasabi nila. Naging madalas din ang pagkikita namin ni Leonora. Niyaya ko siya palagi na sumama sa akin at sa mga kaibigan ko. Sa tuwing maggagala kami o kaya naman ay kakain sa karinderya, isinasama ko ang aking mga kaibigan at siya naman ay kasama niya palagi ang kanyang kapatid na si Soraya. Alam ko kasing hindi pa siya komportable sa akin
Kaya hinahayaan ko na lamang na may mga asungot kaming kasama kahit na gustong gusto ko siyang masolo. "Saan ka naman galing, apo?" tanong ni Lolo pagka-uwi ko. Katatapos lang ng laro namin sa basketball, kumain muna kami ni Leonora para mag-celebrate ng pagkapanalo bago kami magsipag-uwian. "Diyan lang po sa labas, Lo. Nag-celebrate lang kami nila Kiko sa pagkapanalo namin kanina." Tugon ko kay Lolo. "Hindi ba't sinabi sa'yo ng lola mo na huwag kang gagala? May mga aswang na sumasalakay sa ating baryo. Eduardo, baka mamaya niyan ay ikaw na ang isunod nilang biktimahin." Napapikit na lamang ako sa mga sinabi ng aking lolo. Siguro, marahil noong mga kapanahunan nila ay talagang may mga aswang pa. Pero ngayon, anong taon na? Wala nang ganun ngayon. Masyado lang tinatakot ni Lolo ang kanyang sarili. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang kanyang sinabi at nagtuloy-tuloy na ako sa pagpasok sa aking kwarto. Habang nakahiga sa aking kamay, panay naman ang pag-iisip ko kung ano naman kaya ang magandang gawin kong gimmick para kay Leonora bukas. 2 araw nang nakakalipas ng payagan niya akong manligaw sa kanya. Hindi ko naman pinalampas ang pagkakataong ibinigay niya sa akin, kaya agad akong nanligaw sa kanya. Araw-araw akong pumipitas ng rosas sa bakuran ni Lola upang ibigay lamang sa kanya. Sa tuwing may laro naman kaming basketball ay palagi siyang nanonood. Sa bawat araw na lumipas ay masayang-masaya ako sapagkat palagi kaming nagkakasama ni Leonora. Iyon nga lang ay unti-unti na rin nababahala sa sunod-sunod na pagpaslang rito sa amin. Kung noon kasi puro hayop lamang ang pinapaslang ng kung sino o anumang nilalang, ngayon pati mga buntis ay pinapaslang na rin at natatagpuan na lamang na wakwak ang mga tiyan. At dahil doon ay napagtanto ng lahat ng manananggal ang pumapaslang sa mga ito. Inabisawan ng lahat na mag-ingat at maglagay ng asin at bawang sa bawat pintuan at bintana sa mga kabahayan upang itaboy ang mga manananggal. Ang sabi nila ron ay doon daw takot ang mga manananggal. Hindi naman ako naniniwala sa mga yon. Maniniwala lamang siguro ako kung makikita ko sila ng aking mga 2 mata. Iyon nga lang ay paniwalang-paniwala ang lolo at lola ko. Halos hindi na nga nila ako palabasin ng bahay sa gabi para lang makasiguro silang ligtas ako. Ang palagi ko namang itinadahilan na imposibleng atakihin ako ng manananggal dahil ayon sa mga sabi-sabi ay mga buntis at mga hayop lamang ang pinupuntirya ng mga manananggal. Nagkaroon din ng kwento-kwento na nagsimula raw ang lahat ng mga kababalagang ito magmula nang lumipat sa bayan namin ang pamilya ni Leonora. Gustong-gusto kong ipagtanggol ang pamilya ni Leonora, lalong-lalo na siya, pero hindi ko magawa dahil ayaw ko malaman ng lolo at lola kong nililigawan ko siya dahil paniguradong pipigilan nila ako. Maging kasi sila'y naniniwala rin sa mga manananggal o naniniwalang manananggal ang pamilya ni Leonora. Gabi na ako nakauwi ngayon galing sa bahay ni Kiko. Mayroon kasi kaming ginawang group project para sa school at mag-aalas 12 na ng ating gabi. Nakatulog na rin kasi ako sa kanila kaya ngayon pa lamang ako makakauwi. Bago ang bahay namin ay madadaanan muna ang bahay ni Leonora. Tanging ang ilaw galing sa liwanag ng bilog na buwan, ang tanging ilaw ko sa napakadilim na lugar na ito. Nakarinig ako ng paimpit na sigaw mula sa bahay ni Leonora. Nangunot ang noo ko at kagad kong pinangunahan ng kaba na baka kung ano ang nangyari kay Leonora. Kaya dali-dali akong sumilip sa bakuran nila at ganoon na lamang ang gulat ko. Takot, panlalamig, nang makita kung paanong unti-unting naputol sa 2 ang katawan ni Leonora. Sa taas na bahagi ng kanyang katawan ay nagkaroon siya ng pakpak na katulad ng sa mga paniki. Ang kaibahan lamang ay mas malaki ang mga pakpak ni Leonora. Mas lalong humaba rin ang buhok ni Leonora at naging sabog-sabog iyon. Kitang-kita ko rin ang paghaba ng kanyang mga kuko sa kamay, maging ang paghaba na rin ng kanyang dila at pagkulubot ng kanyang balat, habang ang kalahating katawan naman ni Leonora
ay nanatili sa lupa. Napatakip ako ng bibig ko sa takot na baka makagawa ng kahit na anong ingay na maaaring makaagaw ng atensyon nila. Ang maamong mukha ni Leonora na una kong nagustuhan sa kanya ay unti-unting nagbago at naging nakakatakot. Kung hindi ko nakita kung paano naging manananggal si Leonora at biglang may nagsabi lamang sa akin yon, ay talagang hindi ako maniniwala dahil talaga namang napaka-imposible. Dahan-dahan akong tumalikod at saka mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa aming bahay. Habol ko ang aking hininga na makauwi na rin sa wakas. Dali-dali akong nahiga sa kama ko. Ang nakita ko kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Ibig sabihin ay totoong ang paratang at sinasabi ng mga kapitbahay namin at ng lolo at lola ko. Ang pamilya nga ni Leonora ang pumapas lang sa mga hayop dito sa aming baryo, maging sa mga babaeng buntis na rin. Hindi ko masabi-sabi kahit kanino ang nakita ko. Naguguluhan ako at hindi ko alam kung ano bang dapat at tama kong gawin. Kung sasabihin ko sa lahat ang nakita ko ay paniguradong sasaktan ng mga kabaryo namin, itong si Leonora. Gustong gusto ko siya at kung makita ko na sasaktan siya, masakit din iyon para sa akin. Pero kung mananatili naman ako tahimik, ay ilang buhay pa kaya ang mawawala? Ilang pamilya pang mawawala ng minamahal? Makakaya ba ng konsensya ko kung magsasawalang bahala na lamang ako? Paano naman ang mga taong kailangan ng hustisya? Ang hirap-hirap magdesisyon. Naguguluhan ako. Lumipas pa ang ilang araw ay mas lalong naging laganap ang mga bali-balita tungkol sa mga pagpaslang. Inuusig na rin ako ng konsensya ko at halos hindi na rin ako makalabas ng aming bahay. Hindi na rin ako sumasali sa tuwing may laro kami sa basketball at mas lalong hindi na rin ako nakikipagkita o nakikipag-usap man lamang kay Leonora. Ano ba talagang nangyayari sa iyo, Apo? Bakit nagkukulong ka rito sa kwarto mo? Maging ang mga kaibigan mo'y nag-aalala na rin sa iyo. Uwi ka ni Lolo nang bisitahin niya ako sa aking kwarto. Hindi lang po talaga maayos ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, Lo. Huwag na lamang ninyo akong pansinin at maging maayos din naman po ako. Maaari ba yon? Ano bang problema? May pinoproblema ka ba? Alam mo namang nandito lamang kami ng lola mo at handang makinig at tumamay sa iyo. Hindi ba? Nag-aalala kami at hindi ka pa naman nagkakaganito noon. Sa susunod ko na lamang po sasabihin sa inyo, Lo. Pwede po bang iwanan niyo muna ako? Kinabukasan ay pinuntahan na ako ng mga kaibigan ko sa aming bahay at niyaya nila ako maglaro ng basketball. Hindi ko naman sila magawang hindian dahil sila mismo ang pumunta rito sa aming bahay para lamang ayain akong maglaro. Tagaktak ang pawis ko matapos i-shoot ang bola sa ring. Kasabay niyo na yung pagtunog ng pito hudyat na tapos na ang laro. Panalo kami ng mga kamiyembro ko laban sa mga taga-Bukana. Akmang babalik na sana ako sa upuang inihanda para sa aming mga manlalaro nang makita ko ang maamo at matamis ng ngiti ni Leonora. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maiwasang isipin na sa likod ng maganda at maamong mukha ni Leonora ay nagkukubli ang isang halimaw, nakakatakot at pumapas lang ng mga tao na mga manananggal. Nag-iwas ako ng tingin at nagtuloy-tuloy na lamang sa paglalakad papunta sa isang bakanteng upuan para makapagpahinga. Maya-maya lamang ay naramdaman ko ang paglapit ng kusino sa akin at nang harapin ko yon ay nagulat ako nang makitang si Leonora pala yon. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Bakit parang iniiwasan mo yata ako? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko siyang sasagutin at hindi ko rin naman ito napaghandaan. Nalilito na naman tuloy ako kung ano bang dapat kong gawin. Pasensya na, Leonora, pero maari bang sa susunod na lamang muna tayo mag-usap at uuwi na ako? Masama talaga ang pakiramdam ko. Gusto kong mag-usap muna tayo, Eduardo. Nababasa ko sa mga mata mo na may pinoproblema ka. Maaari mo namang sabihin yun sa akin at makikinig ako sa iyo.
Tumango ako, tinila si Leonora malayo sa lahat. Kung pag-uusapan man namin ito, ay nais kong sa pagitan na lamang naming dalawa. Ayaw ko pa munang may makaalam sa kung ano ba talaga ang totoo. Malalim akong nagbuntong hininga bago magsalita. Noong 1 linggo, ay nakita kita at ang pamilya mo kung paano kayong maging manananggal. Panimula ko. Napasinghap si Leonora at kitang-kita ko ang pamumutla niya. Hindi ko yung pinansin at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Takot na takot ako niyon, Leonora. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung sasabihin ko ba sa lahat kung ano at sino ba talaga kayo ng pamilya mo. O kung mas dapat bang manahimik na lamang ako. Ang hirap para sa akin na magdesisyon dahil gustong gusto kita. At ayaw ko namang may mangyari sa'yo. Pero hindi ko naman gusto na magpatuloy na lamang sa pagkitil sa mga inosenteng buhay. Ilang beses na bumuka ang bibig ni Leonora at mukhang may sasabihin ito. Pero sa huli itinitikom na lamang niya ang kanyang bibig. Wag mong sasabihin kahit kanino. Parang awa mo na. Nauutal at takot na pakiusap ni Leonora. Kakausapin ko rin sina Inay at si Soraya na hindi na kami muli pang papas lang ng mga tao. Nakikiusap ako sa iyo, Eduardo. Gustong gusto din kita at natatakot ako na baka magkalayo tayong dalawa kapag nalaman ng lahat kung ano ba talagang klase kami ng nilalang. Pakiusap ni Leonora. Buong akala ko'y magde-deny pa siya at hindi sasabihin sa akin ng totoo, pero mabuti na lamang at hindi naman nangyari yon. Pinanghawakan ko ang pangakong iyon ni Leonora. Naniwala naman ako sa kanyang sinabi na hindi na sila muli pang papas lang. At sa mga araw na lumipas, matapos ang pag-uusap namin ni Leonora, ay nagawa naman nilang tumupad sa usapan. Wala na nga akong nabalitaan na may bagong namatay, mapatao man o alagang hayop. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung tama ba itong ginagawa ko na pagtatago sa lahat ng katotohanan. Pero masisisi ba nila ako? Nagmahal lang naman ako. Ayaw kong mapahamak si Leonora at nangako naman siyang magbabagong buhay na siya at ang kanyang pamilya. Sapat na sigurong dahilan iyon upang kalimutan na ang nangyayari o yung pangyayaring yon. At sa bawat mga araw na lumilipas na yon na magkasama kami ni Leonora, ay kitang-kita ko naman ang kagustuhan niyang magbago. Hindi na rin siya pumapas lang ng mga tao para kainin sa oras na nagugutom siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila kapag nagugutom na sila, pero ang importante na lamang para sa akin ay hindi na sila pumapas lang. Mas naging malapit din ako sa pamilya ni Leonora. Alam nila kung ano ang nalalaman ko at maging sila'y nangako rin sa aking hindi na muli pang papas lang, kaya naging kampante na rin ako. Umaasa akong wala na muli pang masasaktan. At sana nga ay magkatotoo iyon. Hindi nagtagal ay naging nobya ko na rin si Leonora. Walang pagsidlan ng kaligayahan ko at mukhang magiging maayos naman ng lahat. Wala na akong naririnig na bali-balita tungkol sa mga pagpaslang, kaya kampante talaga kung maayos na ang lahat. Iyon nga lang ay may mga oras pa rin na nakokonsensya ako sa mga napatay ng pamilya ni Leonora. Pero paulit-ulit ko naman silang ipinagdarasal at binibisita ko na lamang sila sa kanilang mga puntod upang sa gayon ay mabawasan naman ang konsensyang nararamdaman ko. Ipinakilala ko rin si Leonora kay Lolo at Lola. Kita ko sa kanilang mukha ang pag-ayaw nila kay Leonora. Alam kong dahil iyon sa bali-balita tungkol sa kanila, hindi man nila alam ang katotohanan ay alam ko namang iyon pa rin ang paniniwalaan nila sapagat iyon ang unang nakarating sa kanila. Nabalitaan mo bang nangyari kay Marina, Eduardo? Tanong sa akin ni Kiko. Nagwa-warm up kami ngayon para sa laro namin ng basketball mamaya. Hindi, bakit ba? Anong nangyari? Kuryosong tanong ko pa. Patay na siya. Ang sabi nila ay baka daw iyong manananggal ang pumaslang kay Marina. Dahil sa sobrang brutal ng pagkakapaslang sa kanya, alam mo bang binuksan ng tiyan niya upang kuhanin ang kanyang mga labang loob? Paging ang bata sa sinapupunan ni Marina ay wala na raw nang matagpuan nilang bangkay nito. Manananggal?
Hindi ba't matagal na daw tumigil ang mga yun sa pambibiktima nila? Imposibleng tumigil ang mga manananggal sa pagpaslang nila at pagkain ng mga tao. Mamamatay sila kapag ginawa nila yun. Nakakaawa na talaga ang mga nabibiktima ng manananggal na yun. Mga perwisyo sila. Hindi ko na muli pang inintindi ang mga pinagsasabi ni Kiko. Ang tumatak sa aking kaisipan ay ang kaalamang may pinatay na naman ang pamilya ni Leonora. Wala nang iba pang dapat pagkinalaan dahil sila lang naman ang alam kong manananggal dito sa aming baryo. Gabi na't natapos na ang laro namin. Hindi nanood si Leonora ng laro namin, kaya hindi ko rin siya magawang tanungin ngayon. Kaya ang bala ko naman ay puntahan siya sa kanilang bahay para kumprontahin. Maaari ba tayong mag-usap, Leonora? Tanong ko sa aking kasintahan. Nag-alalang napatungo naman siya at dinala ko sa kanilang likod bahay. Ano bang problema? Tanong niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko na kagad ko namang binawi. Hindi ba't nangako ka na hindi na kayo muli pang papaslang? Bilang kapalit sa hindi ko pagsasabi sa lahat kung sino at anong klase ba kayo. Mahirap naman kasing gawin ang gusto mo, Eduardo. Kung hindi namin gagawin yon, kami naman ang mamamatay. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka pa nga dahil hindi naman namin binibiktima ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo? Talaga? Dapat pa ako magpasalamat dahil iniiwasan yung biktimahin ang mga taong malalapit sa akin? Leonora naman, buhay ng mga tao ang pinag-uusapan natin, hindi buhay ng kung ano lamang. Kung sa'yo, ayos lang ito, pues sa akin ay hindi. Iyon na ang huling pag-uusap namin ni Leonora. Halos 2 linggo ko rin siyang hindi kinikibo o kahit napakikipagkita man lamang sa kanya hindi ko na pinaunlakan. Sa 2 linggo na iniiwasan ko si Leonora ay saka ko lamang napagtantuang lahat-lahat kung gaano kamali na hinayaan ko ang sarili kong makipagrelasyon pa sa kanya sa kabila ng tunay na katauhan niya. Hindi tama at hindi ko na rin dapat pang hinayaan na magkaganito. Ibinuhos ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral at kumuha na rin ako ng part-time job para makatulong sa gastusin sa bahay. Abalang-abala ako sa pag-aayos ng buhay ko na nakalimutan ko na may nobya ako at hindi pa nga siya dumadalaw sa aming bahay. Nang makita ko si Leonora ay aminado akong may nararamdaman pa ako sa kanya at miss na miss ko na siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko nang magising sa katotohanan at kailangan ko na rin ayusin ang buhay ko. Ayaw kong maging unfair para kay Leonora, lalo na't may agam-agam na ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung mapagkakatiwalaan ko ba siya, gayon nagawa na nga niyang sirain ang tiwala ko matapos niyang hindi sundin ang tanging hiling ko na itigil na lamang nila ang pagpaslang. Mag-usap naman tayo, Eduardo. Malalim akong bumuntong hininga at saka marain siyang pinakatitigan. Patawarin mo ko, pero ang mas mabuti pa siguro maghiwalay na lamang tayong dalawa. Ani ko sa kanya. Napasinghap si Leonora at naiiyak na napatitig sa akin. Tinatagan ko naman ang sarili ko upang hindi maawa sa kanya at bawiin na lamang ang mga sinabi ko. Kahit na nasasaktan din naman ako, ay kailangan ko rin itong gawin. Magsasalita pa sana ako kung hindi lamang ako naunahan ni Leonora. May kinuha siya sa kanyang bulsa at isinabog sa harapan ko. Nang maamoy ko ang mabangong aroma na yon, ay kagad ako nakaramdam ng pagkaantok. Nagising na lamang ako na nasa kalsada na ako sa isang abalang syudad. Inilibot ko ang mga mata't kunot noong inisip kong nasaan ako. Nagtatayugan ng mga gusali, may mga magagarang kotse na dumaraan at nakakasilaw ang mga ilaw. Nasaan ako? Tanong ko sa sarili. Nandito ka sa Biringan City, mahal ko. Nakangiting ani ni Leonora. Nasa tabi ko lamang pala siya, hindi ko napansin kanina. Biringan City. Hindi naman bago sa akin pandinig ang Biringan City. Alam kong maraming kwento tungkol sa lugar na ito, ngunit wala namang ebidensya na magsasabing tuning ang may ganitong klase ng lugar. Ngunit ano ang ginagawa namin dito? Bakit kailangan pa akong dalhin ni Leonora dito? At
para saan pa gayong tinatapos ko naman na ang relasyon namin. Halika, sumama ka sa akin. Wala akong alam sa lugar na ito, kaya kahit na hindi ko man gusto'y wala na akong magawa pa, kundi ang sumunod na lamang kung saan pumunta si Leonora. Habang naglalakad kaming dalawa papunta kung saan, ay hindi ko naman maiwasang hindi mamangha sa aking mga nakikita. Ang alam ko'y nasa Samarang Biringan City, pero may halin tulad ko ang lugar na ito sa Maynila. Iyon nga lamang ay hindi ka pare sa Maynila, ay hindi hamak na mas malinis at mas maganda ang lugar na ito. Bata pa lamang ako'y alam ko ng mga kwento-kwento sa lugar na ito, at ngayon ko lamang din muling naalala kung anong klase ng lugar ito. Hindi ba't dito ang sinasabing tirahan ng mga aswang, engkanto, engkantada, at kung ano-ano pang elemento. Kung ganun ay nasa kapahamakan ako, hindi naman ako maaari magtiwala kay Leonora dahil baka ipahamak niya lamang din ako. Tumigil si Leonora sa isang malaking bahay. Pumasok siya sa loob at sumunod naman ako. Kinakabahan ako at kung ano-ano na rin ang naiisip ko. Gusto ko sanang umuwi, ang kaso lang ay hindi ko naman alam kung paano makakaalis sa lugar na ito. Si Leonora ang nagdala sa akin dito at natitiyak ko na siya lamang din na makapagpapauwi sa akin. Baka nag-aalala na sa akin ang lolo at lola. Napakalaki at napakaganda ng bahay na pinasok namin ni Leonora. Maging sa loob ng bahay, kamangha-mangha rin ang modernong disenyo nito. Napakamaaliwalas pang tignan. Nakasunod pa rin ako kay Leonora hanggang sa pumasok siya sa loob ng isang kwarto. Tumahimik ako at kakausapin na sana si Leonora kung hindi ko lamang napansin ang pagmuwestra niya sa kabilang parte ng kwarto kung saan nakaimbak ang napakaraming ginto na nakalagay sa 5 malalaking baul. Nanlaki ang mga mata ko at kagad na nilapitan ng mga yon. Sinubukan kong suriin kung totoo ba ang mga yon at hindi peke lamang. At nang makumpirma kong ang tunay nga ang mga ginto, ay muli kong hinarap si Leonora. Para saan ito? Bakit mo ko dinala rito? At bakit mo pinapakita sa akin ang mga gintong yan? Dinala kita rito para mag-usap tayo. Mahal na mahal kita, Eduardo. At kung papayag ka sana mag-iisang dibdib na tayo. Gagawin kitang katulad namin. At bilang kapalit ay mapupunta sa iyo ang lahat ng mga yan. Naririnig mo bang mga sinasabi mo, Leonora? Tao ako at hindi ako katulad ninyo. Hindi ako makapapayag sa mga gusto mo. At maaari bang ibalik mo na lamang ako sa amin? Gusto ko nang umuwi. Kung ganun ay hindi ka makakaalis sa lugar na ito hanggat hindi ka pumapayag sa aking nais. Magkasunod akong umiling at hindi na lamang siya pinansin pa. Lumabas ako sa magarang bahay na yon at naglakad kung saan-saan. Hahanapin ko ang daan palabas sa lugar na ito at hindi ko hahayaang magtagumpay si Leonora na habang buhay na lamang akong ikulong sa lugar na ito. Oo nga't napakaganda ng Biringan City, pero hindi ko pa rin ipagpapalit ang baryo namin. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa buhay ko. Unay umibig ako sa isang manananggal. Kahit na maaga pa lamang inalaman ko na ang tunay na pagkatao niya, ay hindi ko naman siya magawang iwanan dahil gustong gusto ko siya. Pangalawa naman ay ito ngayon. Hindi ako makapaniwala na nandito nga ako sa Biringan, the Lost City of Samar. Tunay pala na may ganitong klase ng lugar. Akala ko kasi noon ay kwento-kwento lang. Sa paglalakad ko'y nakita ko ang isang pamilyar na muka. Si Bulan, isang kapitbahay. Tatawagin ko na sana siya kung hindi ko lamang nakita ang kulay ng kanyang mga mata. Itim na itim iyon at wala kang mababanaag na kahit na anong ekspresyon sa kanyang muka. Para siyang isang alipin na sumusunod lamang sa isang babae. Palihim akong sumunod sa kanila hanggang sa makarating kami sa isang napakalaking bahay. Mukha iyong palasyo sa sobrang laki. Nangilabot ako nang makita kung paanong ginawang alay ng babae si Bulan sa isang lalaki. Magaling, magindara. Wala talagang mintis ang iyong ganda at napakadali lamang talaga para sa iyo na magdala ng alay rito. Anang lalaki.
Lahat ay gagawin ko upang masiyahan ka. Pinunong aswang. Ani Magindara. Umiti ang lalaking tinawag na pinunong aswang at saka nito nilapitan si Bulan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung paano dinurog ng lalaki. Kung lalaki nga ba yon, yung ulo ni Bulan, at kasunod niyon ay winarak naman ito ang tiyan ni Bulan at saka parang handa sa piyesta na kinain na lamang yon. Nanlamig ako at kagad na nagtatakbo palayo sa lugar na yon. Ayaw kong matulad sa nangyari kay Bulan at hindi ako makakapayag na mangyari rin yon sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Patuloy lamang ako sa paglalakad sa pagbabaka sakali na may makikita akong lagusan palabas sa lugar na yon. Ayaw ko na. Gusto ko nang umalis. At kung minamalas ka nga naman, ay nakasalubong ko pang nag-aalalang si Leonora at Soraya. Mukhang nakaramdam ng kaginhawaan si Leonora nang makita niya ako. Kung takot pala siyang may mangyaring masama sa akin dito, ay bakit niya pa kasi ako dinala sa lugar nito? Saan ka ba nanggaling, Eduardo? Kanina ka pa namin hinahanap. Ani Leonora. Umismid ako't hindi siya sinagot. Bagos ay iniwasan ko silang magkapatid upang bumangga lamang sa isang... Napatingin ako sa aking nabangga at ganoon na lamang ang panlalamig na aking nararamdaman nang makita kung ano ang nabangga ko. Isang kapre. Isa kang tao, hindi ba? Ali ka ba kay pinunong aswang? Tanong ng kapre sabay hit-hit ng tabakong hawak-hawak. Ipinuga niya sa harapan ko ang usok niyon at halos maubo naman ako ng maamoy yon. Siya'y aking bihag, engkanto. Huwag mo gagalawin ng taong iyan. Ani Leonora. Napalingon ng kapre kay Leonora at saka nakakatakot nang umisi sa kanya. Kung ganon, ay huwag mong hayaan na magpagala-gala dito ang taong yan dahil tiyak kong makamatayan lamang ang aabutin niya. Kamatayan, hindi man sa kamay ko, kundi sa kamay ni pinunong aswang. Anang kapre. Tumango sa Leonora at hinila na ako palayo sa kapring iyon. Hinayaan ko naman si Leonora na hilahin ako sa takot na baka may kung anong klase ng elemento na naman ako makabangga at natatakot din ako na baka magkatotoo nga ang banta ng kapring iyon na papaslangin nila ako. Nagbalik kami sa bahay ni Leonora. Inilahad niya sa akin ng isang kwarto at nagkulong naman ako ron. Dinalan din ako ni Leonora na makakain ngunit hindi ko yun ginalaw sa takot na baka may nilagay siyang kung ano ron. Naalala ko kasi ang naikwento noon sa akin ni Lola tungkol sa Biringan City. Ang sabi niya huwag na huwag daw akong kakain ng kahit na anong pagkain na inaalok mula sa lugar na ito dahil hinahaluan nila iyon ng itim na mahika upang hindi na muli pang makalabas o makaalis sa lugar na ito at kung sino man makakakain niyon. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nasa lugar na ito. Wala namang kasing orasan kaya hindi ko alam. Mayat-maya ang punta ni Leonora dito sa kwarto ko at mayat-maya niya rin ginagawang pakiusapan na kumain ako ngunit hindi ko pa rin ginagawa. Paulit-ulit ko lamang sinasabi at hinihiling sa kanya na iuwi niya na ako sa amin. Ngunit sa tuwing ganun palagi siya'y nananahimik at talagang hindi ako pinagbibigyan. Marahas na bumukas ang pinto sa kwarto ko at biglang pumasok si Soraya. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha nang lapitan niya ako. Halika, itatakas kita kay Leonora. Ani Soraya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan bagamat labis-labis ang tubang nararamdaman ko. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Tiyak na kung magpapatuloy yan, ay ikamamatay mo. Mas lalong masasaktan at mahihirapan ang kapatid ko kung ganoon nga ang mangyayari sa'yo. Mag-aaway kaming dalawa pero hindi bali na. Ang importante makauwi ka na sa inyo. Tumango lamang ako at hinayaan ko si Soraya na ilayo ako sa lugar na yon. Kabisado ni Soraya ang daanan. May liblib na parte kaming dinaanan para daw hindi kami makita ni Leonora na tumatakas. Tahimik lamang ako habang naglalakad kami ni Soraya palayo sa Biringan. Nakahinga lamang ako ng maluwag
nang sa wakas ay makita ko nang muli ang aming bayan kung saan kami nakatira. Paulit-ulit ako nagpapasalamat kay Soraya at saka nagtatakbo na ako palayo sa Biringan at palayo kay Leonora. Iyak nang iyak si Lola nang makita niya ako makauwi ng ligtas. Ikinuwento ko sa kanila ni Lolo ang mga nakita ko sa lugar na pinuntahan ko. Maging sila hindi rin makapaniwala na narating ko ang Biringan. Nang magtanong si Lola kung paano ako nakarating sa lugar na yon, ay hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Kahit nagalit ako kay Leonora, ay ayaw ko pa rin namang mapahamak siya. Bagay na tiyak kong mangyayari kung malalaman nila ang ginawa sa akin niyon. Sa kabila ng pag-aalalay, tuwang-tuwa pa rin naman sina Lolo at Lola na ligtas akong nakauwi sa aming bahay. Sana lamang ay hindi na kami muli pang gambalain ni Leonora. Iyon nga lang 2 linggong makalipas ang pagtakas ko sa Biringan City, sa tulong ni Soraya, ay muli na namang nagpakita sa akin si Leonora. "Anong ginagawa mo rito, Leonora?" Naiinis kong tanong sa kanya. "Ganoon na lamang ba kadali para sa iyo na itapon ang pinagsamahan natin, na talagang kaya mo kong ipagpalit sa ibang babae?" Nangunot ang noo ko. Tatalikuran ko na sana siya kung hindi niya lamang nahigit ang pulsuhan ko. Nagkatitigan kaming muli at ganoon na lamang ang takot nang makita ko kung gaano katindi ang galit na mababanaag sa kanyang mga mata. Hindi ko na maalala kung minsan ba noon ay nakita kong ganito siyang kagalit. Pero tinatagan ko ang loob ko. Hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit nagkaganito kami, kaya hindi ko kailangang matakot sa kanya. "Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Leonora. Magmula nang hindi ka tumapad sa kasunduan natin, ay tinapos mo na rin ang relasyon nating dalawa." Mariin kong wika sa kanya. Narinig ko ang pagsinghap niya. Nag-iwas ako ng tingin. Dapat pala'y nakipaghiwalay na muna ako sa kanya ng personal bago ako nagsimulang kitain si Cassandra. Hindi ko rin naman kasi inaasahan na magiging ganito ang pakikitungo niya sa akin ngayon matapos ang mga nangyari sa Biringan. Magmula ng araw na yon, ay sina Lolo at Lola lamang nakakaalam ng karanasan ko sa lugar na yon. Hindi ko sila pinayagan na magkwento sa iba. Hindi naman sa pinoprotektahan ko pa rin hanggang ngayon si Leonora, pero hindi ko kasi sigurado kung may maniniwala ba sa akin kapag sinabi kong narating ko ang maalamat na Biringan City. Oo nga't maraming taga rito sa amin ang naniniwalang mayroong Biringan, pero wala naman ni isang kaya magpatotoo na tunay ang Biringan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nakakapangilabot na mga nasaksihan ko noon, lalo nang nakita kong harap-harapang pagpaslang nila kay Bulan. Siguro kung hindi lamang ako nakaalis sa lugar na yon, ay paniguradong natulad na talaga ako sa sinapit ni Bulan. Hindi ko na muli pang pinansin si Leonora. Ayaw ko nang magkaroon pa kami ng koneksyon sa kanya. Tama na 1 beses na hinayaan ko siyang makalampas sa mga kasalanan nilang pagpaslang at hindi ko na yun nahayaan pang muli pang maulit. Hindi na ako pangungunahan ng takot sa oras na malaman kong may pinaslang na naman ng pamilya ni Leonora, ay talagang isusumbong ko na sila sa lahat. Gusto kong maging patas at bibigyan ng hustisya ang mga taong pinapaslang nila. Minsan na ako nagkamali at hindi ko hahayaang maulit pa iyong muli. Sa mga sumunod na araw ay si Cassandra na ang palagian kong kasama kahit saan man ako pumunta. Tuwang-tuwa at tanggap naman ng pamilya ko si Cassandra. Hindi kapares noong si Leonora ang dinala ko sa amin. Mabait, magalang, maalaga, at pino kong kumilos si Cassandra. Mga katangian na nagustuhan ko sa kanya. Sa tuwing lumalabas kaming dalawa na magkasama, ay parati ko nakikita ang galit sa mga mata ni Leonora. Hanggang ngayon nga'y paulit-ulit pa rin niya akong kinakausap at kinukumbinsi na ayusin namin ang naging relasyon namin noon. Ngunit hindi ko inayaang mangyari pa yon. Masaya na ako ngayon sa piling ni Cassandra at wala na akong ibang mahihiling pa. Mas lalo nga lang naging masaya ang pagsasama namin ni Cassandra nang biyayaan kami ng anak. Hindi na ako nakatuloy sa pag-aaral at mas pinili ko magtrabaho na lamang upang matustusan ang mga pangangailangan namin at para makapag-ipon na rin ako sa panganganak ni Cassandra. Mangingisda ako sa umaga at sumasideline naman ako bilang tindero ng balot sa gabi. Mahirap man ang buhay ay kinakaya ko naman para sa binubuo naming pamilya ni Cassandra.
Nanatili kaming nakatira kina lolo at lola. Bukod kasi sa gusto nilang tulungan ako sa pag-aalaga kay Cassandra, ay ayaw rin nilang umalis ako sa bahay dahil ako na lamang daw ang natitira nilang pamilya. Mabuti na lamang at nagkakasundo naman sila ni Cassandra, kaya hindi na problema. Hindi ko alam kung may mahihiling pa ba ako sa buhay kong ito. Masayang masaya ako sa lahat ng mga nangyayari sa amin ni Cassandra, pero paulit-ulit naman akong binabagabag ni Leonora, lalo na sa tuwing mapapansin kong tinititigan niya ng masama si Cassandra. Alam ko kung anong klase ng nilalang siya at iyon ang kinakatakot ko. Natatakot ako gumanti sa akin si Leonora at may gawin siyang masama kay Cassandra. Hindi maiaalis sa akin ang hindi mag-alala dahil na rin sa mga alam kong kayang gawin ni Leonora. Sa ika-8 buwan ng pagbubuntis ni Cassandra ay mas lalo kaming pinag-iingat ni lolo at lola. Nasabi na rin nila sa akin ang tungkol sa mga manananggal at tiktik at sa kung anong kaya nilang gawin. Wala mang bali-balita na mayroong muli silang nabiktima, ay pinili ko na lamang na mas mag-ingat pa. Palagi akong naglalagay ng asin at bawang sa pinto at bintana namin at palagi rin ako nagtatabi ng buntot ng pagi sa tabi ko tuwing matutulog para lagi akong handa. Naniniwala ka ba talaga sa mga manananggal at tiktik? Mahal, tingin ko naman ay hindi sila totoo. Kaya hindi na natin kailangan pang maging ganito kaingat. Ani Cassandra. Nakaupo siya sa aming kama habang ako naman ay abala sa pagsasabit ng bawang sa aming bintana. Wala namang masama kung susundin natin ang sinasabi ni na lolo at lola, hindi ba? Gusto ko lang din talagang mag-ingat at ayaw kong may mangyaring masama sa inyong dalawa ng anak natin. Pagkatapos kong isabit ang bawang sa aming bintana, ay bumaba na ako sa upo ang tinutungtungan at nilapitan na ang asawa ko. Nakangiti ko siyang mahigpit na niyakap at saka kami sabay na natulog. Masarap na masarap ang tulog ko. Magtutuloy-tuloy na sana yun kung hindi ko lamang narinig ang sigaw ni Cassandra na siyang gumising sa akin. Agad akong bumangon at nagtanong sa kanya, ngunit si Cassandra iyak ng iyak habang nakatingin sa aming bubong na ngayon ay may isang malaking butas na. Nagtiimbagang ako sa labis na pangambang nadarama. Wala pa man ay minaiisip na ako kung sino ang maaaring gumawa nito sa amin. Mabuti na lamang at narinig ko ang kaluskos sa bubungan natin dahil kung hindi baka napahamak na kami ng anak natin. Umiiyak na tura ni Cassandra. Maigpit ko siyang niyakap. Eksakto naman pumasok sa kwarto namin ang humahangos na sina lolo at lola. Nagising daw sila sa sigaw ni Cassandra at natakot na baka may nangyaring masama sa kanya, kaya dali-dali silang pumunta rito. Magdamag akong hindi natulog at binantayan lamang si Cassandra. Hindi na baling puyat ako sa laot bukas. Ang importante ay masiguro kung ligtas ang aking mag-ina. Habang lumalalim ang gabi na pagdesisyonan kong komprontahin itong si Leonora. Kinabukasan, kung noon ay nagawa kong palagpasin na lamang ang ginawa ni Leonora sa aking mga kabaryo, ay iba na ngayon dahil talagang mapapaslang ko siya. Kung may gagawin siyang masama kay Cassandra at sa anak namin, alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya, pero hindi naman ako papayag na ibang tao ang gawan niya ng masama. Kung galit siya sa akin ay sa akin lamang siya dapat magalit at hindi kay Cassandra at saka sa aming magiging anak. Kinabukasan, pagkatapos naming lumaot ay dumiretso pa muna ako sa palengke upang doon ibenta ang mga huli kong isda. 7:00 na ng umaga nang matapos ako sa aking mga kailangang gawin. Hindi na muna ako umuwi sa amin at dumiretso na ako sa bahay ni Leonora. Namataan ko naman siya sa labas ng kanilang bahay at kaagad ko siyang tinawag. Kita ko pang pag-aalangan sa kanyang mga mata, ngunit lumapit pa rin naman siya sa akin. Alam kong isa sa inyong bumisita sa asawa ko kagabi. Leonora, batid kong galit ka pa rin sa akin sa mga ginawa ko sa iyo. Pero ako na ang nagmamakaawa sa iyo na tantanan mo ng mag-ina ko dahil hindi talaga kita mapapatawad kung may mangyayari sa kanilang masama. Mahabang litanya ko sa kanya. Madaya ka, Eduardo. Napakasama mo pa. Bakit ba sinasaktan mo ako ng ganito? Minahal lang naman kita. At mahal na mahal mo din ako noon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagmahal ka ng iba ngayon.
Sumbat niya sa akin. Matagal mo nang alam ang sagot dyan, Leonora. Alalahanin mo ang bilin ko sa'yo. Huwag na huwag mong sasaktan ng mag-ina ko at baka mapas lang kita. Alam mo kung ano ako, Eduardo. At alam mo na din, siguro, ngayon ay hindi mo kayang saktan. Mauunang mamatay ang iyong mag-ina bago mo kumapas lang. Nakakalokong anya. Mariin kong tinitigan si Leonora at hindi ko maiwasang matakot sa nakikita ko sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko kasi sa mga mata niya ang punong-puno ng galit. Mag-ingat ka at siguraduhin mong hindi ka malilingat dahil sa oras na makakita ko ng butas at pwede kong umatake, papaslangin ko talaga ang Cassandra na yon. Hindi ako papayag na mapunta ka lamang sa kanya dahil sa akin ka lang. Eduardo, nauunawaan mo ba? Sa akin ka lang. Tumalikod ako at hindi na muli pang inintindi si Leonora. Ewan pero kakaibang takot talagang nararamdaman ko matapos niyang pagbantaan ang buhay ng mag-ina ko. At natatakot na baka talagang may mangyaring masama sa kanila kung malingat lamang ako. Sa gabi umaatake ang mga mana ng kalatiktik. Kaya naman napagdesisyonan kong wag na muna magtinda ng balot at mangingisda na lamang ako sa umaga. May sapat naman na akong ipon kaya hindi ko na kailangang problemahin pa ang mga kakailanganin namin sa panganganak ni Cassandra. Tinatawanan na ako ni Cassandra sa pagiging overacting ko. Masyado raw akong overacting sa seguridad niya. Kung noon kasi maingat na ako, ngayon ay mas lalo naman akong nag-iingat lalo. Kada gustong lumabas ng bahay ni Cassandra hindi ko siya inahayaang mag-isa. Kung hindi ako kasama niya sina lolo at lola naman ang kasakasama niya. Nang dahil sa pagbabanta ni Leonora napilitan na akong ikwento kina lolo at lola ang totoong nangyari sa amin ni Leonora noon at ang tunay niyang pagkatao. Lalong lumalim ang galit nilang dalawa kay Leonora at gusto pang ang sugurin ito ngunit pinigilan ko lamang. Wala naman na akong pakialam kay Leonora at ang tanging pinag-aalala ko na lamang talaga ngayon ay baka totohanin ni Leonora ang naging banta niya at sakta ng aking mag-ina. Iyon naman ang pinagtuunan namin ng pansin dahil nagpatulong ako sa kanila kung ano ang maaari namin gawin para mapigilan si Leonora. Ang gusto ni Lolo ay lumipat muna kami ng tinitirahan at pumunta na lamang muna kami sa tita ko na nasa Cavite. Pero tumanggi ako dahil sa palagay ko kahit saan naman kami pumunta hinting-hindi kami matatahimikin ni Leonora. Kaya ang tanging nasa isipan ko na lamang ng mga sandaling yon ay paslangin na lamang si Leonora, maging ang kanyang pamilya. Ngunit kung gagawin ko naman yon, ay paano naman si Soraya? Madadami siya sa gagawin ko at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano niya akong tinulungan noon. Kung pakiusapan ko kaya si Soraya, baka mapipilit at mapagsabihan pa niya si Leonora. Magkapatid sila at natitiyak kong makikinig si Leonora sa kanya. Pero paano ko makakausap si Soraya nang hindi nalalaman ni Leonora? Gulong-gulo na ako sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa akin at sa aking pamilya. Isang gabi habang mahimpin kaming natutulog ay nakarinig ako ng kulos ko sa aming bubungan. Alam kong mayroon na naman kung ano ron. Kaya bumangon ako at kinuha ang buntot pagi at bolo na nasa malapit lamang sa hinihigaan namin ni Cassandra. Gagad akong lumabas ng bahay at aakit na sana sa bubungan kung hindi ko lamang narinig ang matinis na sigaw ni Leonora sa loob ng aming bahay. Muli akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Mabilis ang pagtakbo't kinakabahan na dahil matapos ng sigaw na yun ni Cassandra ay wala na akong ibang narinig pang muli. Pagpasok ko sa kwarto ni Cassandra ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makitang kalunos-lunos na sinapit nito. Butas ang kanyang tiyan at kitang-kita kung paanong kinakain ni Leonora ang laman loob ng aking asawa. Hindi na ako nakapag-isip pa kaagad at pinaghahampas ko sa likuran si Leonora ng bolo na hawak-hawak ko. Ngunit bago pa man iyon tumama sa kanya ay nakaiwas na si Leonora at mariin akong tinititigan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, huwag kang malilingat at huwag mo akong bigyan ng pagkakataon para mapaslang ko sila.
Ani Leonora tumalakak na ito ng malakas. Ngayon ay wala ng mga sagabal at magsasama na tayo habang buhay. Dagdag pa niya. Nang gigilakot muling sinubukang tamaan ng bolo si Leonora, ngunit mabilis na itong nakaalis. Hindi ko na siya pinansin pa't binalikan ko na lamang ang asawa ko. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa kabuuan ng aming bahay. Hindi ko kaya. Hindi pwede. Nananaginip lamang ba ako? Hindi ba? Hindi pa patay ang aking mag-ina. Hindi ito maaari. Kanina lamang ay maayos pa sila. Kanina lamang ay tumatawa pa si Cassandra. Kanina lang, magkayakap pa kami ng asawa ko. Ilang sandali pa'y dumating na sina lolo at lola sa kwarto namin. Umiiyak na umiiyak si lola matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng asawa ko. Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi sana ako lumabas kanina nang marinig ko ang mga kaluskos sa babungan, ay hindi sana ito mangyayari sa mag-ina ko. Gulat na gulat ang mga kapitbahay namin nang malaman nila ang nangyari kay Cassandra. Sinabi ni na lolo at lola sa kanilang tunay na nangyari kay Cassandra at nasabi rin ni lola kung sino ang pumatay sa kanya. Habang nakikiramay silang lahat sa akin ay pinag-uusapan at pinagpaplanuhan naman namin kung paano ang gagawin namin para mapaslang si Leonora. Hindi ako papayag na hindi makaganti kay Leonora sa ginawa niya sa aking mag-ina. Buhay ang kinuha niya sa akin, kaya buhay rin ang hihingin kong kapalit sa kanya. Alam kong mahihirapan kaming maningil sa mga kagaya niya, pero buo na ang loob ko. Papaslangin ko siya tinting hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa yon. Hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mag-ina. Sa bawat araw na lumilipas ay parang bato na ang puso ko. Nasasaktan pa rin ako hanggang sa ngayon at hindi na yata magbabago pa yon. Kahit na nakikita ko sa labasan si Leonora, ay timping-timpi ako na walang gawin kahit na ano sa kanya. Sa ngayon, mahirap, pero sinusubukan ko. May plano naman na kami kung paano makakaganti sa kanya at sisiguraduhin ko magagawa ko iyon ng maayos. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo, Eduardo? Natatakot ako na baka pati ikaw ay mapahamak at saktan lamang din ng walang hiyang iyon. Ani Lola. Huwag po kayong mag-alala at kaya ko na po ang sarili ko, Lola. Hindi ko po hahayaan na hindi magbabayad itong si Leonora sa ginawa niya sa mag-ina ko. Kaya kung kailangan po itong gawin gagawin ko po. Babalik ako, Lola. At pagkabalik ko, ay hindi na tayo magkakahiwalay pa. Nag-aalinlangan man ay walang nagawa si Lola kung hindi ang hayaan na lamang ako sa kung ano man ang gusto kong mangyari. Kayo na po munang bahala kay Cassandra, Lola. Araw-araw niyo po siyang bisitahin at ayaw na ayaw pa naman nun na nag-iisa siya. Aalis na po ako, Lola. Mag-iingat ka, Apo. Siguraduhin mong makababalik ka sa amin ng lolo mo, ha. Tumango na ako at umalis. Hindi ko na maalala pa kung ilang araw na akong naninirahan dito sa bahay ni Leonora sa Biringan City. Oo, nasa Biringan City akong muli at nagsasama kami ni Leonora. Hindi dahil bumalik ang pagmamahal ko sa kanya, kundi para pagigantihan ko siya. Sinubukan kong kuhanin ang loob at mukha namang nagtagumpay ako sa unang bahagi ng aming mga plano. Umaarte ako minahal ko siyang muli. At magmula nang mawala si Cassandra at ang aming anak, pero ang totoo niyan ay sagad sa buto ang pagkasuklam ko sa kanya. Madali lang naman ang kailangan kong gawin dahil alam kong mahal pa rin ako ni Leonora hanggang sa ngayon. Ang tanging nagpapahirap lamang talaga sa akin ngayon ay kung paano pa ako makakaarte sa harapan niya na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Kaya ang ginagawa ko na lamang para hindi siya makahalata ay ginagawa ko ang lahat ng gusto niya. Kahit na hindi ko naman talaga gustong gawin, ay napipilitan na lamang akong gawin. Huwag lamang siyang makahalatang peke ang lahat. Nung una'y tutol sa amin si Soraya, nahihimigan niya marahil ang nais kong gawin sa kanyang kapatid. Ngunit mukhang bulag na talaga itong si Leonora dahil hinahayaan niya na lamang ako. At susulitin ko naman ang pagkakataong ito
hanggang sa nabibilog ko pa rin ang kanyang ulo. Wala rin akong balita pa sa kung anong nangyayari sa mundo ng mga tao at wala pa akong naririnig na balita tungkol kina lolo at lola. Alam ko nag-aalala na sila sa akin ngayon pero wala pa akong magagawa riyan sa ngayon dahil talagang walang ibang pumapasok sa isipan ko kung di mapas lang si Leonora. Maaari ba tayong bumalik sa mundo ng mga tao? Gusto ko sanang bisitahin sina lolo at lola. Ani ko kay Leonora. Nakapagpaalam naman na ako sa kanila na sasama sa iyo, ngunit alam ko na mag-aalala pa rin sila sa kalagayan ko at nag-aalala din sila sa kalagayan nating dalawa. Kita ko ang pagdadalawang isip sa mga mata ni Leonora pero sumagot din naman ito kalaunan. Oo naman, araw-araw kong napapansin ang pangungulila mo sa kanila kaya sige't bibisitahin natin silang dalawa. Sagot niya. Ipangako mo rin sana sa akin na sa susunod na pagbilog ng buwan ay gagawin mo na ang gusto ko at hahayaan mo na akong gawin kang aswang para magkasama na talaga tayo habang buhay. Dagdag pa niya. Gustong gusto ko siyang bulyawan at saktan sa mga pinagsasasabi niya pero hindi ko magawa. Tumango na lamang ako at peking ngumiti. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kasabay niyo na yung paulit-ulit na pagpapaalala ko sa aking sarili na kailangan kong habaan pa ang pasensya ko nang sa ganun ay hindi masira ang plano. Kalaunan, nagpaalam sa akin si Leonora na may aayusin lamang daw siya para sa pag-alis naming dalawa. Napagkasunduan din namin na kami na lamang muna ang pupunta sa mundo ng mga tao at maiiwan dito ang kapatid at ina ni Leonora na sinang-ayunan naman niya kaagad. Mabuti na lamang at mukhang nakuha ko na talaga ang tiwala niya kaya mabilis ko siyang napapayag. Sa mundo ng mga tao ko gagawin ang pangalawa at huling bahagi ng plano na pagpaslang kay Leonora. Ayos na rin dahil hindi sasama si Soraya at ang kanyang ina. Kahit naman galit ako kay Leonora ay ayaw ko namang madamay sina Soraya na wala namang kasalanan sa akin. Nang makalabas kami sa bahay ni Leonora, ay may nakita agad akong isang kapre at isang tikbalang. Nanliit ang mga mata ko at muling nagpatuloy na lamang din sa paglalakad. Hindi naman nabago sa akin ang makakita ng mga ganoong klase ng nilalang dahil sa tagal kong nanirahan dito sa Biringan, ay unti-unti ko na rin nakasanayan ang mga nakikita kong ganon. Kalaunan ay nakarating na kami sa mundo ng mga tao. Dumiretso kami ng uwi kina lolo at lola. Isinama ko rin si Leonora sa amin. Alam na ni na lolo at lola ito dahil bago ako umalis ay pinaliwanag ko naman sa kanila kung ano ang mga mangyayari. Gulat na gulat sina lolo at lola nang makita kaming dalawa ni Leonora. Kagad ko naman silang pasimpleng sinenyasan na huwag gumawa ng komosyon kahit nakitang kita ko na ang panlilisik ng kanilang mga mata kay Leonora. Tahimik kaming kumain ng pananghalian. Hindi kagaya noon kay Cassandra, ay ramdam na ramdam ko ang pagkadisgusto nila kay Leonora. Hindi ko naman sila masisisi dahil maging ako naman ay kinamumuhian ko rin siya. Wala lang talaga akong pamimilian ngayon, kundi ang pakisamahan siya, upang sa gayon ay matuloy ang plano kong pagpaslang sa kanya. Nang lumabas at magpaalam si Leonora na pupunta lamang saglit sa dati nilang tinitirhan, ay kagad kong kinausap sina lolo at lola. Sinabihan ko rin sila na kausapin si Mang Jose at Mang Kaloy at sabihin na gagawin na namin ang planong pagpaslang sa makalawa. Ako naman ay nagpaalam din kina lolo at lola na magtutungo sa likod bahay upang bisitahin ang mag-ina ko roon. Nagtirik ako ng kandila at umusal ng panalangin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga lubosang matanggap na wala na nga ang mag-ina ko. Hindi ko na alam kung paano pa ako magsisimula at babangon muli pagkatapos kong gantihan si Leonora. Sa ngayon kasi, bukod sa gusto-gusto ko talagang itong paslangin, ay wala akong ibang maisip na gawin kundi ang sundan ng aking mag-ina sa langit. Miss na miss ko na si Cassandra at nagpapakatatag na lamang ako dahil gusto kong mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Kung hindi ko nagawang bigyan ng hustisya ang pagkawala ng mga kapitbahay namin,
na mga pinaslang din ni Leonora noon ay iba na ngayon. Magbabayad ng malaki si Leonora. Kinagabihan ay sa dating kwarto namin ni Cassandra kami natulog ni Leonora. Ayaw mang pumayag nila lolo at lola ay wala na lamang silang nagawa nang payagan ko si Leonora sa gusto nito. Ilang araw kaming mananatili sa bahay at gustong gusto kong maawa sa aking lolo at lola dahil alam kong napipilitan lamang silang pakisamahan itong si Leonora. Hindi ko pa kasi maaaring basta-basta na lamang itong gawin. Kay Leonora ang kailangan ko lamang ipakita sa kanya na pinagkakatiwalaan namin siya ng pamilya ko. Tatanggap namin siya upang sa ganoon kapag ginawa na namin ang aming plano ay mabibigla na lamang siya at sana ay hindi na magawa pang makapanlaban. Kinabukasan ay nanatili lamang kami ni Leonora sa bahay. Nagpaturo siya kay Lola kung paano magluto ng paborito kong kare-kare. Kahit nang kitang-kita ko ang pagkadisgusto ni Lola ay wala rin naman itong nagawa. Kapag nasosolo ko na sina Lolo at Lola ay napakikiusapan ko naman silang magtiyaga na lamang muna at bigyan pa ako ng kaunting panahon. Pagdating ng sumunod na araw ay kabadong-kabado na ako pero buong-buo naman ang loob ko sa aking gagawin. Buong araw kong pinagbigyan sa mga gusto niya si Leonora dahil alam ko naman kung anong mangyayari sa kanya mamaya. Habang lumalalim ang gabi ay pinakikiramdaman ko kung tunay bang tulog nga si Leonora at nang masiguro kung tulog na nga siya ay kagad na akong kumilos. Pinapasok ko na si Mang Kaloy at Mang Jose sa loob ng kwarto at kaagad naming pinagtulungan si Leonora na nagising din naman kaagad. Anong ginagawa niyo? Anong ibig sabihin ito? Napakasama mo talaga, Eduardo. Buong akala ko'y pinatawad mo na ako at minahal muli sa kabila ng mga ginagawa ko sa iyo. Pinaasa mo lamang ako. Sigaw ni Leonora. Ngumisi ako at binigyan siya ng nakakadiring tingin. Sa tingin mo ba talaga'y mamahalin pa kita? At makakaya mong palitan sa buhay ko si Cassandra? Oo nga't minahal kita at nabulag ako sa pagmamahal ko sa iyo noon na nagawa ko manahimik kahit na alam kong ikaw ang dahilan kung bakit maraming namamatay dito sa amin. Pues ay ibahin mo ngayon. Pinaslang mo ang mag-ina ko. Buhay ang kinuha mo sa akin, kaya buhay rin ang magiging kapalit. Sigaw ko rin sa kanya. Wala na sila. Bakit mo pa sila pinaglalaban? Nandito naman ako at mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pakawalan mo ako at ayusin nating muli ang relasyon natin. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Leonora. Tapos na ang kasamaan mo at tatapusin ko iyon ngayong gabi. Tumawa si Leonora at pumiglas-piglas mula sa aming pagkakahawak. Nakita kong pinipilit niya ang sarili na mag-iba ang kanyang anyo, subalit ay naunahan na siyang mataga ni Mang Kaloy sa kanyang likod kung saan pinaniniwalaan ng lahat na tanging paraan para tuluyang mapas lang ang mga kagaya niya. Malakas na umiyak si Leonora at panay pa rin ang pagpupumiglas niya pero wala na kaming pakialam. Bawat isa sa amin ay porsigido at buo ang desisyon. Ngunit bago pa man kami magtagumpay sa tuluyang pagpaslang sa kanya ay binulabog na kami ng pamilya ni Leonora. Pinaghahampas nila ang aming bubungan at dinig na dinig ko rin ang kanilang pagtangis. Natitiyak kong si Soraya na yon at ang kanyang ina na galing pa sa Biringan. Kahit na malaki ang utang na loob ko kay Soraya noon sa pagtakas niya sa akin paalis ng Biringan, ay hindi pa rin iyon mababago ang kasamaang ginawa ng kapatid niya sa akin. Lupaypay na si Leonora ng balingan ko. Kinuha ko siya kay Mang Kaloy at kiniladkad palabas sa aming bahay. Wala na akong takot na nararamdaman at tanging nasa isip ko na lamang talaga ngayon ay ang tuluyan ng wakasan ng buhay ni Leonora. Kating-kati na akong paslangin siya ora mismo. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Soraya at ng kanyang ina nang makita si Leonora na naliligo na sa kanyang sariling pulang likido. Sa likod ko'y nakita kong nakasunod na sa akin sina Lolo at Lola, Mang Jose at Mang Kaloy. Gulat na gutlat sila nang makitang hindi lamang si Leonora ang manananggal. Pareho kasing lumilipad ang mag-ina. Anong ginawa mo sa kanya, Eduardo? Nagtiwala sa iyo ang kapatid ko at sinubukan niyang magbago para sa iyo.
Alam kong hindi mo siya napatawad nang magsama kayong dalawa, pero sana naman ay hindi na umabot pa sa puntong papaslangin mo rin siya. Sigaw ni Soraya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Iyan ang labanan dito, Soraya. Buhay ang ninakaw sa akin ng kapatid mo, kaya tama lamang din ang buhay niyang maging kapalit. Kung naniwala si Leonora na pinatawad ko na siya sa ginawa niya sa aking mag-ina, ay hindi ko nakasalanan yon. Kaya kung ako sa inyo'y umalis na kayo rito at wag na kaming gambalain pa. Oo nga't naging mabait ako sa inyong dalawa at palalampasin ko ang mga kasalanan niyo sa aking mga kabaryo, ay alam ko namang hindi nila kayo sasantuhin. Mahabang litanya ko at itinuro ang likuran ng dalawa kung saan naroon ang mga kabaryo kong may dalang sulo at gas na alam kong gagamitin nila upang paslangin ang mga manananggal sa aming harapan. Kitang-kita ko ang takot na bumalot sa mga mata ni Soraya at ng kanyang ina. Lilisanin na sana nilang mag-ina kung hindi lamang nakita ng mga kabaryo ko ang kalahati ng mga katawan nila. Pinanood ko si Manang Flor at Manang Lydia na lagyan ng asin ng mga yon. Dinig na dinig ko kaagad ang tunog ng pagkasunog ng kanilang mga katawan at ang nakabibingi nilang sigaw. Kagaya ng sabi ko kanina, kung kaya kong patawarin si Soraya, ay hindi naman sa mga kabaryo kong ginawa nila ng masama. Si Mang Jose naman ay inagaw sa akin ang katawan ni Leonora at pinagtatadad ito. Anya'y kailangan doon namin pag-iwaiwalayin ang katawan ni Leonora para hindi na ito mabuot makapaminsalang muli. Samantalang ang katawan daw ni Soraya at ang kanilang ina ay hayaan naming matupok gamit ang sinag ng araw. Nagpresenta ang mga kabaryo ko na sila nang magkakalat sa katawan ni Leonora na mabilis ko namang sinang-ayunan. Nang makaalis sila, ibinalik ko kay Soraya at sa kanyang ina ang aking atensyon. Sinubukan nilang makalapit sa kanilang katawan, ngunit hindi nila magawa. Bukod kasi kina Manang Flor at Manang Lydia, nakabantay sa kanilang katawan, ay nakabantay rin ang ilang pa sa aking mga kabaryo. Paulit-ulit na ganoon ang nangyari, hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw at unti-unting natupok ang dalawa. Nang makita kong naging abo na silang dalawa, ay napaupo na lamang ako sa sahig. Ang pinaghalong sakit at pagod ay hindi ko na magawang itago. Ngayon ko pa lamang tuluyang may pagluluksa ang pagkawala ng mag-ina ko, dahil nang mawala silang dalawa, ay wala na akong ibang naisip kundi ang paslangin si Leonora. Maigpit kong niyakap si Lolo at Lola. Kagaya ko, maging sila'y tumatangis na rin. Tapos na, apo ko, nagtagumpay ka at tuluyan mo ang napaslang si Leonora. Nabigyan mo na ng hustisya ang pagkawala ni Cassandra at ng iyong anak. Wika ni Lola. Umiiyak na napatingin ako sa kalangitan. Tapos na, Cassandra. Nabigyan na ng hustisya ang pagkawala mo at ng ating anak. Ngunit paano na ako mabubuhay ngayon? Paano na ako ngayong wala na kayong dalawa ng anak natin? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Kung hindi lamang sana ako naging babayanon at tinutukan ko lamang ang pagbabantay ko sa inyo, ay hindi sana mangyayari ito sa atin ngayon. Sana'y nandito pa kayong dalawa sa aking tabi. Bulong ko sa napapaos na boses. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Tutulungan ka namin makabawi muli, Eduardo. Hindi ka namin pababayaan. Anang kaibigan kong si Kiko. Tumango naman ako sa kanila at nagpaalalay na pumasok sa loob ng aming bahay. Sana'y gabayan din ako ni Cassandra at ng aming anghel na makabangon pang muli. Kahit na hindi ko alam kung paano pang makakabangon sa malaking dagot na ito sa aking buhay. Mahal na mahal ko ang mag-ina ko. At ngayong tapos na ang lahat, ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang sundan silang dalawa sa kabilang buhay. Ngunit kung gagawin ko naman yun ay paano naman si Lolo at Lola? Alam kong hindi nila magugustuhan at hindi nila kakayanin kung maging ako ay mawawala rin sa kanila. At ayaw ko rin masaktan naman sila. Kaya kahit mahirap at masakit ay susubukan ko pa rin maging matatag at lumaban sa agos ng buhay para kay Cassandra at sa aming anak. Magsisikap akong mabigyan ng magandang buhay sina Lolo at Lola, kagaya ng pinapangarap kong buhay
na maibigay ko sa aking mag-ina. Magiging maayos din ang lahat, apo ko. Alam kong kahit nawala dito si Cassandra, ay nakasuporta pa rin siya sa'yo. Hindi ka nag-iisa dahil habang buhay na mananatili sa puso mo ang pagmamahal ninyong dalawa ni Cassandra at ang memorya ninyo na magkasama kayo. Ani Lola, sabay haplos sa aking dibdib kung nasaan ang aking puso. Kaya ko ito. Kakayanin ko ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta.